Welcome back to Tara Podcast. This is Jamie. And I'm Jan. So, Travel and Real Adulting Podcast. On today's episode, tapos na tayo sa Getting to Know Us. Kaya balik tayo sa mga travel tips na talagang magugustuhan nyo dahil ito ay based sa aming experience. Speaking of experience, kamusta ka? Mga magandang Vietnam trip mo. Pagkatapos ba ito ng Vietnam trip? Oo. So lalabas to after our Vietnam trip. Pero magpapak pa lang kami talaga ng gamit papuntang Vietnam. So late, ano ba tawag doon? Late post? Yun. So Late recording. Early record. Early recording, then late post. Oo. So after namin mag-record nito, in a few days magpapak na ng gamit, going to Vietnam. Tapos mapapanood nyo na lang to. Nakabalik na kami galing Vietnam. Diba? So, isang linggo lang tayo doon kasi. Less than a week lang kaya. Oo nga, less than a week. Kasi usually parang trial period natin yung mga ganun eh. Oo. So, first time namin mag-Vietnam. So, malamang may mga na-post na kami by this time na nailabas to about Vietnam. Maybe reels or baka wala pang vlog. Pero may mga upcoming vlogs. Kaya stay tuned kayo guys. So speaking of, sabi nga niya, diba, travel tips. Since yun naman yung core ng ating podcast and even our whole channel and vlogs, travel talaga. So gusto kong pag-usapan, quickly lang, not really parang diving deep sobra, yung pagpapak ng gamit. Kasi yun yung susunod na gagawin after recording this. Yes. Wala ka ba ma-share? Kasi total, ako yung nagpapak ng gamit natin lagi. Inunahan niya ako. Spoiler alert. Wala akong alam sa packing ng gamit kasi packing lang siya. Packing shit. Packing things. Packing ng gamit. Ako yung taga-pack ng gamit. Parang usually naman babae yung naggagawa nga nun sa partners. Ewan ko sa iba. Malay mo kasi may ibang mga lalaki na sila yung Oo, kasi comment down below nga kapag may nakanood or nakapakinig nito na hindi babae, pero siya yung nagpapak. Kasi sa amin, as a couple, ako talaga ever since yung nag-aayos ng gamit, nag-iisip ng dadalhin, nag-iisip ng OOTD, kahit na hindi naman kami into super fashion, pero yung maayos lang, yung comfy lang, ganun. Ako talaga. Ako rin namimili ng damit ko Lately, nakakatulong ka nga. Wow, salamat ha. Ikaw na namimili ng damit mo, dapat naman, di ba? Pero minsan guys, ayan, na ako, nilabas ko na. Usually, 1 pair per day. Yan, naglabas na ako ng damit. May isang tao dyan, sasabihin, wag yan, pangit yan. Diba? Yeah. Ending, siya na magpapak. Diba? Sige, aminado naman, guilty ako doon. Pinapakailaman ko kapag feeling ko hindi bagay or hindi angkop doon sa mga ibang nadala mo. Oo nga eh. Kasi ganito, parang gusto ko yung madadala mong pwedeng ulitin na damit, for example, pants, diba inuulit naman yun? Dapat bagay siya sa lahat ng top na dadalhin mo. So that way, medyo nabawasan yung pwede mong dalhing pair. Kunyari, 1 pants, pwede siyang masuot ng twice. So, dalawang t-shirt dapat na bagay doon. Gets? Pati yung shoes mo, dapat bagay din doon. Sabi ng utak ko, blah, 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 blah. So, hindi. Sige, balik tayo sa, iba-ibang packing. Techniques ba yan? Hindi naman siya techniques. Kasi parang tayo nagta-travel tayo iba-ibang season na eh. Meron na tayong for summer, which is sobrang dali lang ipack nun. Kasi kung anong pang Philippines, yun na yun eh. And then, nagsispring din kami, nag-autumn, and lahat na pala, and winter. Oo, lahat. So, iba-iba pa yun. Iba-iba yung 4 na season na yun sa pagpapak. So, depende rin kung anong dadalhin luggage. Siyempre, nakadepende kung ilang araw. Pati kung anong season. Pag summer, tas konting araw lang, hand carry lang. Hand carry lang. Most likely. Unless may plano tayong mag-shopping. Magpasalubong, mag-shopping, yun. Saka dadalhin yung medium. Medium or large na luggage. Kasi, yun nga, feeling ko, lalagyan ko yun ng gamit pag uwi kasi may bala ako mag-shopping. Pero pag wala akong balak mag-shopping, tapos yun nga, summer, and ilang araw lang, hand carry. Katulad ng Iloilo. Iloilo. Nag-check-in ba tayo? Hindi, no? Hindi. Hand carry lang yon. Ay, nag-check-in yata. Oo, nag-check-in pa rin tayo. Nagdala ako ng extra, mga shoes.
umarte ako sa shoes. So, yun pa pala. Pagka hindi naman kayo maarte sa shoes or yung mga OOTD, most likely, hand carry lang. Wala nang extra dalang sapatos. Kaya pala, napagastos pa ng ano. Saan ba tayo? Pero nung mga unang gala natin, lagi lang tayo hand carry Yes, katulad ng Boracay ba? Mga ganon. Hand carry Boracay lang. Kasi usually that's 4 days, 3 nights. Kayang-kaya sa hand carry. At ito, Vietnam. Mag-hand carry lang ba tayo ngayon? Target ko talaga hand carry lang. Sige. Oo. Kasi ilang araw lang, tas summer nga. Yun. Pasok yun sa hand carry. Kasi ilang araw lang yun eh. Baka mag-alam yung damit. 5 days. Tinan natin. Tapos baka ano pa? Pakpak, no? Sobra-sobra yung timbang. Okay, medium or large. Ayun pa. Tas pag summer pa, ang gagaang ng damit. Oo. Ano lang, t-shirt. Usually nga, di na tayo nagdadalang jacket eh. Kung Dapat meron lang. man, ako minsan nagdadala isa. Ang iniisip ko, baka lumamig sa gabi or sa airport. Kung Japan yan, kahit summer, baka lumamig sa gabi. Pero pag dito Mga sa Pinas, Vietnam, even Bali, wala man lang tayong hindi mga... ako nakagamit ng jacket doon. Tama, nagdala ka pa. Sabi kasi isipin nyo guys, ano yun? Sa bagay, nag-ano pala kami no, nag-check-in. Kasi check-in luggage tayo nun eh. Matagal kasi kami doon. Pero pag sa tingin ko mga 4 to 6 days, kaya na hand carry. Pero ang pinaka nagkulat ako, si Doc, si Moonlighting Doctor. Paano yun? 5 kilogram Japan 1 week. Kahit summer yan, para ang hirap-hirap nun. Oo. Paano yun? Ano yung pala nun? Imagine guys, 5 kilo lang yung luggage. Kasama na yung luggage na dun Yung weight na weight ng luggage. So, ibig sabihin mga around 3 to 4 kilo lang yung damit niya. Tapos pang 1 week na. Well, summer naman. Kaya sabi ko, di ba, pag summer, maninipis lang yung dala, ganyan. Pero, parang ang hirap pa rin pagkasyahin. So, iba-iba talaga per person. Kasi medyo nag-viral yung post ni Doc. Kung di nyo pa kilala, si Moonlighting Doctor. Dami nagtanong dun eh. Paano mo yan nagawa? How po? How? Kasi never ko pa nagawa yung 5 kilo lang kasama na yung luggage. Kasi luggage pa lang namin parang almost 3 kilo na eh. So, isa pa yon na bigla ang tip na naisip ko. Hanap kayo, which kami rin naghahanap ngayon, ng luggage na sobrang gaan. And I'm, considering na yung soft case ba yung tawag doon? Yung hindi na hard case. Soft nga eh. Yung parang tela, pero matigas pa rin naman siya. Enough naman para ma-protect yung mga damit or yung gamit nyo doon. Kasi the more na mas magaang yung luggage mo, mas marami ka malalagay. Kasi di ba 7 kilo lang yung hand carry? Oo. Siguro balik tayo kay Doc. Kaya siguro siya 5 kilogram lang. Kasi nga, hindi siya mag-gadgets din eh. Oo nga, no? Panay damit lang, tapos hindi rin siya masyado mas skincare, kahit na doktor siya. Oo. Very simple lang daw yung skincare routine niya. Tapos, dun sa gadget, even though si Doc ay content creator din like us, gamit niya lang is cellphone. Wala nang iba. Unlike us, may mic, may DJI, may phone, may tablet. Pero alam mo, minimalist pa tayo sa lagay na to. Oo. Kasi, yung mga kilala nating ibang creators, ang dami ng camera eh. Tayo, isa lang talaga ginagamit natin, plus phone. Speaking of other creators, yung nga parang nung nakasama natin sila sa Bali, sila Eats, sila Mark, Exploration, Here Come the Tons. Ano na yan, given na yan na malaki ang mga luggage yan. 3 anak eh. Oo. Tapos nung nagulat ako, kay Aisha, mag-isa lang siya pero mas malaki pa yata yung luggage kaysa sa atin kasi may drone. Oo. Di ba may mga ganon? Si Dayan din. Parang medium lang sila. Medium. Pero combined na. Combined. Okay, mas tipid sila kaysa sa atin. Oo. Tayo kasi large pero combined. Tapos yung sa Sensons, gulat ako, 2 silang large. tag-isang large. Kasi kung lalaki ka, katulad ako, parang wala naman masyadong damit. Pero naisip ko, dahil nga sa gadgets yun. Yes. Oo. So, iba-iba ng needs. Kami, ang gadgets lang namin, ito, hindi pa nakita. Yung tablet, yung DJI. Tapos, kasalanan ko rin. May kasalanan ako. Ano? Dagdag pa ng mga siguro 1 kilo or 500 grams. Grams ba yun? Yung aking Switch. Oo. Yeah. Buti nga, pumayag ka nang iwan yung mabigat mong laptop. Oo, yung laptop ko nasa around 2 to 3 yun, no? Siguro 3 or 4. Oo. Dinadala niya pa dati laptop niya na gaming. Buti na lang, parang mag-iisang taon na siguro na pumayag ka na hindi nadalhin. Oo, kasi kailangan ko yun. Actually, hanggang ngayon naman kailangan ko yun. Kasi doon ako nag-edit ng long form ngayon. Dati doon ako nag-edit ng Reels. Oo. Tapos doon din ako nagtitingin ng mga
itinerary namin, nagbabudget, doon ko Buti lahat binago mo na. nilalagay. Kasi magbigat nun. Isipin nyo guys, kakain agad ng 3 to 4 kilos. So pag-isipan nyo yun, kung ano yung mga dapat nyo dalhin na gadgets. Ito ba is just in case lang? Ito ba ay talagang kailangan? Tapos kung pwede namang, kunyari, yun nga laptop, magagawa naman na sa phone, pati sa tablet. So iwan na natin yung laptop. Ganon. Tapos, okay, punta na tayo. Summer, tapos na. Punta na tayo sa autumn. Yun yung, after summer eh. So, next is autumn nga, di ba? Yun yung, may upcoming autumn trips. Wow. Wow, 2 trips. Pagodan yan. Pagodan din ang bulsa. May upcoming autumn trip. So, iba naman ang packing kapag autumn. So, syempre, mas mabigat na hindi na to pwedeng hand carry. Kahit na sandali lang siya. For me kasi mas makakapal na yung damit. Dahil mas malamig. 'Di ba? 'Yon, kasama kino-consider talaga yung weather tsaka kung saan pupunta. Depende doon yung mag-hand carry ba ako or mag-check-in luggage. So, yun nga. Pagka autumn, syempre, na yun. Given na yun na mag-check-in na talaga tayo. 2 pa tayo. So, share tayo sa isang luggage. Nandun na lahat. Large naman yun. So, kasya na siya. So, nakapag-autumn na kami 3 times sa Japan. So, 2019, 2023, 2024. Oo nga, no? Oo. Tapos, upcoming this 2025, Japan ulit. Tapos, meron pang isa. Alam na nila yon yung susunod. Feeling ko din. Nabanggit na natin before. Tsaka kung nabanggit man, baka nakalimutan na rin naman. At baka nanood sila ng video ko. Approve po yung Korean visa namin. Wow. So, pupunta kami for the first time sa Korea. Kaya din namin nabanggit yung pagpapak kasi wag nyong mamaliitin ang weather ng autumn. Laging sinasabi, winter ang lamig-lamig. Guys, as a Pinoy, yung autumn halos same lang sila ng lamig ng winter. Yes. Grabe. Kasi wala lang snow, no? Wala lang snow. Parang pwede siyang bumaba for as low as sa Tokyo to 4 degrees. Tapos ang medyo tricky doon, katulad ng spring, parang tumataas 4 to biglang 17. So, kumbaga kailangan mong mag-ready talaga ng damit na pangginaw. Okay? I remember nung unang trip natin sa Japan, sa Tokyo. Sa 2019, sinasabi diba, malamig yung Shirakawago, yung Takayama, malamig naman. Pero mas nilamig tayo sa Tokyo dahil sa hangin. Oo. Tricky nga yun. Isipin nyo guys, Tokyo, diba, usually parang, yun yung pinakaunang pinupuntahan. Tapos, ang alam namin, sa research, sa Shirakawago nga, is may snow pa. So, in-expect namin, grabe, lalamigin tayo dun. Pero, nung kinompare namin, mas nilalamig kami sa Tokyo. Same same trip. November lang din naman lahat yon, parehong-pareho lang nung timeline. Pero mas nilamig kami sa Tokyo kasi nga may hangin doon habang malamig pa. Unlike sa Shirakawago, lumamig lang pero hindi ka hinahanginan. So, iba pa yon, iba pang layering yon. So, yun sa tama yung sinasabi niya na wag mong i-underestimate yung autumn. So, wag niyo nang tipirin mag-hand carry. Yes. Lalo na kung mahaba yung stay nyo, damihan nyo na dala as much as possible or as much as you can. Kasi, mas okay na meron ka, tas hindi mo ginamit, kesa wala ka, tas kailangan mo. Tapos giginawin ka doon, tapos sasabihin mo, bayan, ang pangit ang trip ko. Diba? Yung iba masisira yung trip kasi nilamig daw sila ng sobra, nagkasakit pa. Yun pala, hindi lang nag-prepare ng maayos na kasuotan. Wow. For us, mas preferred namin talaga mag-check-in na kayo ng yung 20 kilogram baggage. 20, yeah. Hindi ko alam sa iba kung gaano sa ibang airlines. Kasi hindi pa natin nasusubukan. Usually Cebu Pacific kami for context. So, if ever na, kasi iba parang, hindi, 20 kilogram, 10 kilogram lang yung yung damit, yung dadalhin ko. So, magbabawas, hindi guys. Kumbaga, kahit na 10 kilogram lang yan, i-check in nyo sa 20 kilogram, wag na kayo manghinayang. Kasi, pagbalik nyo, magiging 20 kilogram yan, promise. Bibili kayo ng mga pasalubong, ng mga damit. Oo. So, yun, wag na kayo manghinayang. Konting dagdag na lang naman para lang maging comfortable yung trip nyo, especially kung malamig yung season na pupuntahan nyo. Huwag na kayong manghinayang sa magkanong i-add na pang extra baggage. Go nyo na yun. And especially,
Tapos na si autumn, winter. Lalo na si winter. Mga Oo. 3 times nung bigat nung autumn nyo, yung pang winter clothes. Kasi mas makakapal na to. Tapos lalo na kami, mahilig kami mag-stay ng matagal sa Japan. Usually, 2 to 4 weeks. Nag 28 days na kami doon. So, hindi pwede talaga ang konting dala. Kahit nasabi mo naglalaba kami every week doon eh. More than 20 kilo pa rin yung dala namin prior. Kahit na sabi namin maglalaba-laba pa ulit naman yung damit. Kasi nga mabigat talaga ang damit ng winter. Tapos, hindi lang siya basta damit na yung coat. May mga layering pa kayo sa ilalim nun. Like sweater, tsaka yung mga thermal wears. Tapos makakapal na medyas. Mag-add pa kayo ng, ano yun? Yung bonnet or scarf, ganyan. Tapos gloves kung lamigin pa kayo. So talagang ang dami mong ipapak kapag winter. Tsaka huwag nyo rin mamaliitin. Kasi sinabi ko kanina, no, yung autumn parang kasi lamig ng winter. Guys, pwedeng mangyari yon on some part of the days. Pero, Diyos ko, pag tumama na yung parang lamig na may hangin, ay ang ginaw. Halos experience niya. Di ba? Pag underdress ka doon, para kang anong tawag doon? Hihimatay na sa lamig or magko-cold frost na or something. Katulad niya, parang ginaw na siya. Yun yung yata pinaginaw mong moment sa buong buhay mo, no? Sa Noboribetsu. Oo. Kasi nga, naglaro kami sa snow. Tapos, kumain kami. Pasok sa loob ng establishment. So, yung mga yung snow sa damit, natunaw. So, parang basa yung damit. Lumabas kami uli. Tapos, nag-snow pa rin. Tapos, humahangin pa. So, isipin mo yung sobrang lamig na ng paligid mo. Tapos, yung damit mo basa. So, nag-chills na talaga ako noon. So, maling-mali yun. At dagdag ko pa, parang pang-autumn yung damit natin nun Isa pa yun. Kasi nung nag-otaro naman tayo, ako naman yung ganun. Ang nipis pala ng jacket ko, kaya pala sabi ng Fred mo, parang ang ninipis ng dala nyo. Manipis nga yung dala namin nun. Well, hindi naman nasira yung trip namin. Siguro feeling ko medyo malakas din tayo sa lamig or naka-adjust na tayo nun. Yeah. Pero may mas comfortable pa pala yun kung kinapalan pa namin yung layering. Kaya from that moment on, yung sumunod doon, natuto na kami. Makapal na mag-layers. Tapos, kapag magsusnow, ang sinusuot na natin yung mga... Nagre-repel talaga ng tubig. Oo. Ano tawag doon? Waterproof. Oo. Tsaka windproof. Tubig repellent. Waterproof and windproof na siya. Kasi yung sinuot natin doon sa... yung nilamig tayo, yun tayo eh. Parang trench coat. Or basta coat. Yung tipong pag nabasa nga, pwede niyang sipsipin yung tubig. So, kapag nabasa yun, tas humangin, lumamig, mas malamig, times 3, times 4, times 5. Kasi nga, basa yung damit mo eh. Oo, siguro kung mayroon pa akong idadagdag na tip sa inyo guys sa pagpapak, kahit di ako nagpapak, no? At gusto yung mag-pack light kasi yun naman kami, pack lighter tayo. Oo, kasi nga naglalaba naman tayo. Oo. Pack light na yan ang lagay na yan pero nag-extra luggage talaga kami. Usually, magdala lang kayo ng kahit isang jacket, tapos doon na kayo bumili. Oo. Hindi pala tipid-tip yung sasabihin, no? Packing tip lang na hindi tipid. Kasi dito sa Pilipinas, bihira yung mga winter clothes Bihira yung mga... Well, kung second hand, may mga meron na. Sa mga TikTok, ganyan, TikTok live. Oo, pero hindi pa rin siya yung kasing quality ng Uniqlo at GU Well, yes. Oo. Kasi Uniqlo and GU, maninipis. I mean, magaang. Yun. Pero, comfy ka. Hindi siya mabigat ipak. Kaya, napabili rin kami dun sa Uniqlo, no? Kaya nga, yun yung gusto kong tip na magdala lang kayo ng mga pairs. Then, subukan nyo lang na bumili doon sa Japan, either sa mga second hand din nila. Mas mura yun. Pag pumunta kayo sa second hand nila. Or GU Uniqlo. Promise. Quality. Pang autumn, winter, spring. Parang commercial ng GU Uniqlo bigla. Baka naman. Pero yun, kahit isang best, or isa or dalawang best, tawag doon, jacket, kahit paulit-ulitin nyo na yun for winter and autumn, alam nyo kung bakit? Hindi naman kayo halos papawisan pag malamig. Tsaka, naman tayo, di ba? Mga Pinoy naman is naliligo everyday, nagde-deodorant everyday. So, pwede nyong ulit-ulitin yung mga outer layer. Yung mga inner siguro yun, yung mga labahan nyo at palitan. Pero yung outer, pwede na yun ulit-ulitin eh. Ini-sprayan lang namin yun. Kaya hindi kami masyadong maraming magdala ng jacket. Kasi nga, pwedeng ulit-ulitin. Hindi ko lang alam sa ibang bansa. Malalaman pa lang namin sa upcoming trip namin sa Korea.
Pero sa Japan, doon sa mga hotel doon, usually, may mga spray yun ng damit na, anong tawag doon, deodorizer. Deodorizer and ano na rin siya pang disinfect. O yun, disinfectant. So, yun nga. So, pwede kayo mag-pack light, pero wag nyo pa rin tipidin na mag-hand carry lang kayo. Mag-extra gastusan nyo na or isama nyo na sa, tawag doon, sa budget. Yung pag-a-add ng luggage. Wag nyong i-underestimate ang mga seasons na yan, lalo ng autumn and winter. Okay? Okay. At para mas makatipid pa kayo, ito pa ang isang tip. Gamitin yung code namin pag magbubook kayo sa Klook and Agoda para makatipid kayo at kumita rin kami at makapag-travel pa at makapag-share ulit. Oo. Pero yun nga. Pero yun nga guys, walang damit yan. Yung mga code na yan, for travel talaga yan. Okay? Walang damit? Hindi. Di kayo makakabili ng damit gamit yung mga yan. Okay? Yan. Ang gulo. Ang gulo na kasi naman nabubulbul na ako. Pero yun na. Guys, follow us. And sana may mga nakuha kayong tips na malulupit dito sa aming podcast. Yeah, walang listahan yun. So baka medyo magulo ba or medyo sabog-sabog. Pero I think may makuha pa rin kayo doon. So kung gusto nyo pa ng mga ganitong tips, travel tips, or kahit anong kwento sa adulting and couple life, comment down below para magawa natin ng episode next week. Thank you for listening. See you again next week. Bye! Bye!